What's up, everybody? It's Damn It Boy. Why did I choose that name? Well, everything I'm gonna be showing you guys on my channel, you guys are gonna be saying, Damn It Boy. My channel is gonna consist of a lot of crazy stuff, entertainment just for you guys. Ang lalaki sa videong inyong napanood ay si Pedro, aka Damn It Boy, kasama ang kanyang girlfriend na si Mona Lisa. Tulad ng maraming tao ngayon, lalo na ang mga kabataan, pangarap na magkasintahan na maging mga sikat at successful na YouTubers. At ang susi sa tagumpay na yan, isang mega viral video. Gaya nga ng sinabi ni Damn It Boy, handa siyang gawin ang craziest at pinakadelikadong mga stunts para makuha ang atensyon ng mga manonood at lumaki ang kanyang fanbase. Ito ang unang video ang kinunan niya para sa kanyang channel. At tama siya, kumalat nga agad ito at nakuha ang pansin ng napakaraming tao. Yun nga lang, hindi ito sa paraang inaakala niya. Para sa mga kapwa kong batang 90s, malamang naaalala niyo pa ang karaniwang sagot natin noon kapag tinatanong kung anong gusto nating maging paglaki natin. Doktor, seaman, nurse, teacher, abogado, piloto. Ngayon, dahil sa exposure sa social media, marami sa mga kabataan ang pinapangarap na maging sikat na YouTuber o influencer. Para sa iba, ito na ang kanilang goal simula pagkabata at handa silang gawin kahit ano para makamit ito. Bakit naman hindi? Kung kasikatan, koneksyon at kayamanan naman ang magiging kapalit. Yan nga ang tumatak sa isip ng 22-year-old na si Pedro Ruiz III. At sinuportahan naman siya ng kanyang partner na si Mona Lisa Perez, 19 years old. In fact, si Mona Lisa ang naunang nagkaroon ng YouTube channel. Mostly family vlogs at prank videos kung saan makikita din si Pedro at ang kanilang anak. Ang dalawa ay childhood sweethearts. Nagsimula ang kanilang relasyon noong 2012, 14 years old pa lang si Mona Lisa at 17 naman si Pedro. Makalipas ang 2 taon, nagbunga ang kanilang pagmamahalan at isinilang ang kanilang panganay na anak na isang babae. Noong mga panahong yon, sila ay naninirahan sa Halstead, Minnesota sa Amerika. Kagaya ng ibang batang magulang, marami rin pagsubok na pinagdaanan ng dalawa. Pero base sa ipinapakita nila sa kanilang mga vlogs at maging sa kwento ng mga malalapit sa kanila, maayos at masaya naman daw ang pagsasama nila. Isa pang bagay na magkasundo ang dalawa ay ang paggawa ng YouTube videos. Si Mona Lisa, ang hilig niya ay fashion, makeup at vlogging. Si Pedro naman, mahilig sa challenges at pranks. Kaya sa unang channel ng babae na Mona Lisa and Fam na inumpisahan noong March 2017, family vlogs, challenges at prank videos nga ang madalas nilang pinupost. Hindi nyo na mahahanap sa YouTube ang channel na yan, pero may isa pang channel, La Mona Lisa, kung saan may re-uploads ng ilang videos from the original channel. Mas madaming videos yan noon pero I think pre-private or dinelete na. Typical family vlogging ang ginawa nila. In fact, ito nga ang channel description nila. Welcome to our channel, loves. Our vlogs will show you the real life of a young couple who happen to be teen parents. From highs to lows, achievements to struggles. Join the fun, follow our journey. Typical 2017 pranks and challenges din ang ginawa nila. Gaya ng nagpakahulog si Pedro mula sa puno, tumalon din siya sa swimming pool mula sa bubong ng bahay, at itong ang prank ni Mona Lisa kung saan imbis na powdered sugar ay baby powder ang inilagay niya sa donut na ipinakain niya sa boyfriend. It's baby powder! Alright, let's go do this, guys. Let's do this. Open up, Holly. Now bite down. Are they good, baby? I love you. Alright, until next time. Honestly, sa tindi ng kompetisyon sa YouTube, nahirapan silang mag-stand out. Pero hindi naman sila kaagad sumuko dahil matindi pa rin ang pagnanais nila na sumikat at magtagumpay. Makikita mo nga yan sa ilan nilang videos kung saan pinag-uusapan nila ang kanilang pangarap at kung ano ang kaya nilang gawin para maabot ito. Imagine when we have 300,000 subscribers. Yeah, I told them
be throwing parties out. Because it's a small town. I mean, why not? What do you think we Comment should do? down below whatever, and we'll do the Yeah. videos that you want us to. I'm crazy. If it involves dying, then maybe that's okay. But if I'm gonna Isang post ni Mona Lisa sa Twitter noong June 26, 2017 ang magiging isang mapait na pangitain ng paparating na trahedya. Sabi sa tweet, "Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever. His idea, not mine." At noong hapon nga ng araw ding yon, sa bakuran ng kanilang bahay, sa harap ng kanilang 3 taong gulang na anak at nasa 30 pang taong nakikiusyoso, sinimulan nilang kunan ang videong makakapagbago sa buhay nila. Ang video nga ani ng inaasam nilang 300,000 subscribers at magpapasikat sa kanila. Sa videong inilabas ng mga otoridad, makikita ang pag-uusap na magkasintahang si Mona Lisa at Pedro bago nila gawin ang quote-unquote, the most dangerous stunt. Noong mga panahon nga palang iyon ay 7 months pregnant ang babae sa kanilang pangalawang anak. Nasa mahigit 16 na minuto ang haba ng unedited at uncut video na ito. Kaya ipapakita ko lang sa inyo ang ilang mga importanteng parte. Ililink ko na lang sa description ang full video kung gusto ninyong I just panoorin. love the adrenaline, the pumping, the near-death experiences every time I do something. With this being my first video, I hope I capture all my audience like that. I hope that with everything I do, you guys can just be hooked on everything I do and just watch until I fail. What? He did that? I can't believe he did that. How he is so crazy. Yes, I'm crazy, stupid. You guys, I've heard it all. But that doesn't faze me. I'm still gonna do it. Let me be the one to do the crazy stuff people don't imagine of doing. People don't think that could happen. I may fail, but if I fail, I want to die trying. We're all gonna die anyways. It's just a matter of how and when. The most trustworthy person that I trust in this world is my girlfriend, Mona Lisa. So if I'm gonna die, I'm pretty much ready to go to heaven right now. If I die, I'll be ready for Jesus. He probably won't accept me into the pearly gates because how stupid this is, but let's do it. Ilan yan sa mga nakakakilabot na sinabi ni Pedro ilang minuto lang bago nangyari ang nangyari. Pero ano nga ba itong stunt na kanilang ginawa kung saan mapapasabi daw ang mga manonood ng "Damn it boy"? Simple lang. Gusto daw nilang malaman kung kayang tumagos ng bala ng baril sa isang makapal na encyclopedia. Pero syempre, hindi ito basta eksperimento. Gagawin nila itong mas entertaining. Si Mona Lisa ang kakalabit sa gatilyo habang ang baril ay nakatutok sa isang hardcover encyclopedia. Ang encyclopedia naman na ito ay hawak ni Pedro malapit sa kanyang dibdib. Tama ang inyong narinig. Isang libro lang ang pagitan ng baril at ng dibdib ng lalaki. Kaya hindi nakapagtataka na ayon sa mga ulat, noong una daw ay tutol si Mona Lisa na gawin ang stunt na ito. Para patunayan na walang mangyayaring masama, tinesting muna nilang stunt nang hindi hawak ni Pedro ang libro. At umubra naman, hindi nga tumagos ang bala sa libro. Yun nga lang, sa testing na ito, mas makapal ang libro na kanilang ginamit at mas malayo din ang baril ng iputok ito. Hindi nila naisip ang magiging malaking kaibahan sa resulta dahil sa mga bagay na yan. Hindi na inilabas ang parte ng video kung saan nangyari ang mismong pagpapaputok ng baril. Pero bago iyon, nagpahayag muli ng pagkabahala si Mona Lisa. Ayon sa video, nagtangkang umatras ang babae na gawin ang stunt. Natatakot daw ito na mapatay niya ang boyfriend at kung anong mangyayari sa kanya. Si Pedro naman, siniguradong walang mangyayaring masama. Nang gustong lumayo ni Mona Lisa, pinapalapit siya muli ni Pedro hanggang sa siya ay nasa isang talampakan na lang ang layo mula sa lalaki. Minamadali din siyang gawin na ang dapat gawin dahil mawawala na daw ng battery ang camera.
tinuro pa ng lalaki kung saan niya dapat itutok ang baril. Stop! Babe, stop! Babe! Yan nga ang mga huling salita ni Pedro na nakuna ng video. Matapos ang nangyari, nagmamadaling tumawag si Mona Lisa sa 911 at ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, doon mismo sa kanilang bakuran, sa harap ng kanilang batang anak, idineklarang wala ng buhay si Pedro. Makalipas ang ilang araw, inaresto si Mona Lisa Perez para sa kasong second-degree manslaughter para sa nangyari sa kanyang partner na si Pedro Ruiz III. Kung mahatulang guilty, maaari siyang makulong ng hanggang 10 taon at magbayad ng fine na $20,000. Pinayagan naman siyang magpiyansa pero habang siya ay nakakalaya, kailangan niyang laging ipaalam sa kanyang abogado kung nasaan siya. Kailangan niya magsuot ng GPS monitor at hindi siya pwedeng humawak o magmay-ari ng kahit anong baril. Ang pamilya naman ni Pedro ay hati ang opinyon tungkol sa nangyari. Ang iba ay itinuturing ang nangyari na isang masaklap na aksidente. Ang ilan naman, kahit sinabi nilang hindi sila galit kay Mona Lisa, giniit nila na may responsibilidad ang babae sa nangyari kay Pedro dahil alam nito kung gaano kadelikado ang stunt, pero ginawa pa rin niya ito. Noong December 19, 2017, nag-plead ng guilty si Mona Lisa sa kasong second-degree manslaughter. Siya ay sinentensyahang makulong ng 6 na buwan. At doon na rin niya sinilang ang kanyang pangalawang anak na pinangalanang Pedro Ruiz IV. Hinatulan din siya ng 10 years probation. Bukod dyan, pinagbawalan din siyang magmay-ari o humawak ng kahit anong baril habang buhay. Inatasan siya na bayaran ang funeral expenses ni Pedro at hindi niya pwedeng gamitin ang kaso para makakuha ng pera, gaya ng pagpapa-interview o pagsusulat ng libro tungkol dito. Pagkatapos ng kanyang paglaya noong taong 2018, lumipat si Mona Lisa sa South Dakota para sa isang fresh start. Nang lumaon ay sinimulan niya ang YouTube channel na Her Bossy Diaries at isang podcast. Pag sinearch niyo yan sa YouTube ngayon, Mona Lisa Perez na ang pangalan ng channel at mapapansin niyong may mahabang panahon na hindi nag-upload ng content ang babae. Yan ay dahil sa isa pang trahedya na kinaharap niya noong 2024. Dahil sa highly publicized na kaso ni Pedro, hindi naging madali kay Mona Lisa na bumalik sa kanyang normal na buhay matapos niyang makalaya. Napakarami ring tao ang hindi naging magandang pagtanggap sa kanya at sinasabihan siya ng masasakit na salita. Sa mahirap na panahong ito, nasandalan niya ang kaibigan na si Tyler Weathersby. Nang lumaon ay nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa at sila ay ikinasal noong 2021. Si Tyler ay inilarawan na isang artistic na tao at siya ay nasa larangan ng film at music. Sinimulan nila ang People Being People podcast kung saan tinatalakay nila ang mga topics tungkol sa society, culture, fashion, music at iba pa. Nagtayo rin sila ng sarili nilang negosyo, ang clothing line na Wake. Si Tyler din ang tumayong ama sa mga anak ni Mona Lisa kay Pedro. At ayon sa mga malalapit sa kanila, maayos naman daw ang pagsasama ng mag-anak. At noon lang March 2024 ay isinilang ang anak ni na Tyler at Mona Lisa na isang babae. Nang panahong ito, si Tyler ay 31 years old at 26 years old naman si Mona Lisa. Tila ba tuloy-tuloy na ang pagbangon ni Mona Lisa mula sa madilim niyang nakaraan hanggang dumating ang araw ng September 4, 2024. Ayon sa pahayag kay Mona Lisa, maaga daw na gumising ang asawang si Tyler para maglakad-lakad, na madalas naman daw nitong ginagawa. Matapos ang 30 minutes, bumalik ang lalaki sa bahay at ginawa ang usual niyang routine. Pagkatapos nun at around 7:45 a.m., nagpaalam daw ang lalaki na maglalakad-lakad uli sa labas. Iniwan nito ang kanyang wallet at cellphone. Wala namang napansing kakaiba si Mona Lisa at gaya nga ng sinabi ko kanina, normal lang daw iyon na gawain ni Tyler para makapag-isip-isip. Habang nasa labas ang asawa, hinatid ni Mona Lisa ang kanyang mga anak sa eskwelahan at may ilan pang inasikaso bago umuwi. Pagdating niya sa bahay, wala pa rin ang kanyang asawa pero hindi siya masyadong nag-alala. Hanggang dumating ang 10 ng umaga at wala pa rin si Tyler. Doon na nag-worry si Mona Lisa.
Nag-ikot-ikot siya sa kanilang lugar para hanapin ang asawa. At nang dumating na ang hapon, inireport na niya si Tyler sa mga pulis bilang isang missing person. Kinabukasan, tinawagan niya ang pamilya ng lalaki para ipaalam na nawawala ito. Ayon sa investigasyon, nagkaroon daw pala ng pagtatalo si Tyler at ang kanyang ina noong September 3. Noong mga panahong yon, nasa bahay nila Mona Lisa ang biyanan para bumisita. Sa tindi daw ng sagutan ng dalawa ay inihatid ni Tyler ang ina sa airport September 3 ng gabi, kahit sa susunod na araw pa ang flight nito. Nang malaman ito ng kapatid ni Tyler na si Greg, tinawagan niya ito at ayon sa kanya, tila ba wala sa sarili ang kapatid. Parang ibang tao daw ang kausap niya. Pati raw ang pakikipagtalo ni Tyler sa kanyang ina ay hindi tugma sa ugali at personalidad ng kanyang kapatid. Gumulong ang investigasyon at may ilang CCTV footages na inilabas ang mga investigador na nagpapakita kay Tyler habang naglalakad nung araw na nawala ito. Unfortunately, until the making of this video, 7 months matapos niyang maglaho na parang bula, hindi pa rin natatagpuan si Tyler Weathersby. Sa ngayon ay active na ulit sa YouTube si Mona Lisa. At kahit hindi ko pinanood, parang motivational content ang mga ina-upload niya lately. Napakasaklap nga ng mga pinagdaanan niya, lalo na at may 3 siyang anak na umaasa sa kanya. Pero kahit magkasunod na pagsubok ang naranasan niya at ilang taon na ang lumipas mula noong nawala ang kanyang pinakamamahal sa sarili niyang kamay para lang sa isang YouTube video, mukhang hindi pa rin sapat ang lahat ng yan para bitawan niya ang kanyang pangarap na online fame. At yan po ang kwento ng senseless na pagkamatay ni Pedro Ruiz III. Siyempre, halos lahat ng tao isa lang ang naiisip tungkol sa kasong ito. Dinala niya yan sa sarili niya. Darwin Award, kumbaga. Pero, hindi na ako masyadong magko-comment tungkol sa actions ni Pedro at Mona Lisa dahil sapat na siguro yung mga nasabi ng mga tao about them over the years. Respeto na lang sa namayapa. Pero, ang weird para sa akin yung sinabi ni Pedro na to. So if I'm gonna die, I'm pretty much ready to go to heaven right now. If I die, I'll be ready for Jesus. Biruin mo, nasabi niya na handa na siyang mamatay sa harap ng kanyang 3-year-old na anak at ng kanyang buntis na girlfriend. Tapos yung context pa mamamatay siya para sa isang YouTube video. Isang malaking question mark yan sa isip ko. Kaya dapat i-check natin ang ating mga priorities. Hindi naman masamang mangarap na sumikat, pero wag naman to the point na isusugal mo ang buhay mo at ang kinabukasan ng mga anak mo. Kung nagustuhan niyo ang video ito, please like and share. And also, I would love to read your thoughts sa comment section. For more content like this, just hit subscribe and the notification bell para wala kayong ma-miss. Thank you po for watching and ingat tayong lahat. Bye!